We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Presyo ka nagkapirang gamit sa eskwela, aramon. Pawikan na natrap sa fish pen na rescue. Asin, mga comics, asin iba pa, tampok sa kakaibang mobile library sa Naga City. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Mag-agom sa Daet Camarines Norte dikitan pang mabiktima nin scam sa paagi kan fake calls. Mga otoridad may pagirumdum sa mga siring na insidente. Uyan report. Bakunang bagoan mga issue nin scam ki Cesar Sancho kan banwaan nin Daet Camarines Norte. Kaya naman kan may nag-apod sa iyang misis na nagpapabistong representante kan sarong bangko asin nagahapot kan mga personal na impormasyon kan sa indang credit card, pinatulan subuot ninda ini asin sinimbag ang gabos na impormasyon na pigahagad sa inda. Once po na i-claim po ninyo yung cashback reward ninyo, bibigyan po kayo mama ng birthday voucher po, Ma'am Jerica. Yung birthday voucher po ma'am is amounting 1,500 po. Alagad ang aram kan mga scammer, bakong tama ang nasambitan ng mga personal information. Asin makalihis ang pirang minutos. May question po. Yung husband ko. Yes ma'am, sure po. Okay ma'am, sure po, Ma'am Jerica. Hello sir, good afternoon. Yes po, good afternoon sir. Ako Batista. Yes. May tanong lang po. Yes sir. Oo. Ilan na po ang na-scam? Ilan na po ang na-scam nyo? Mamatay ka na nga. Mayo na ni naginibo ang scammer kung daiputulo na nga pod makalihis mabistoan sa indang illegal na gibo. Sa approach naman, makikita mo naman yan sa approach ng tao. Tapos kung wala kang inaasahan tawag kahit anong bangko man yan or GCash or ano na magpapakilala, wag maniniwala po. Ito po ang tinatawag natin na phishing. Or yung tinatawag na illegal access under RA 10175, the Cybercrime Prevention Act of 2012. So yung phishing po, ito yung pagkuha ng mga lahat ng impormasyon ng isang tao. Kayaan patanid kan Camarines Norte Provincial Cyber Response Team. Kung makakaresibi nin mga siring na apod, mag-coordinar mo na sa bangko para makumpirmar kung talagang empleyado ninda ang nag-aapod. Dapat man subuot na dai basta magtaon nin mga personal na impormasyon, bank credentials asin one-time PIN para malikayang mabiktima kan mga siring na modus. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Gadan ang sarong 49 anyos na lalaki sa pambabadil sa barangay Itangon, Bula, Camarines Sur. Sa report kan Bula MPS, 2 persona ang nagreport sa saindang estasyon kung sa insigun sa mga ini mantang nagugusi sindanin mga bunga nin mangga sa lugar kan makadangog sindanin sunod-sunod na putok. Dumana subuot ninda nahiling ang biktima na nakabulagta asin mayo nanin buhay. Sa inisyal na investigasyon kan kapulisan, residente kan banwaanin minalabak ang biktima asin nagsisirbing caretaker kan daga sa banwaan kan Bula. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad tanganing masusog ang motibo asin ang taong nasa likod kan nasambitan ng krimen. Sa ngunyan po, sabi kang investigador under investigation pa po ang insidente. Wala pa po person of interest kasi under investigation na po. Yan po ang wino-workout ng aming investigador. Tulo ka tao lugadan makalihis mahagup kan sarong kotse sa Tigaon, Camarines Sur. 2 tricycle asin 2 padjak na damay pa sa insidente. Tutukan sa report ni Rosie Nieva.
Lugadan ng tulong persona makalihis mahagop kan sarong kotse na nawa raning kontrol pag-abot sa Tigaon, Camarines Sur. Sigun sa report kan PNP, gikan sa banwaan kan Goa ang driver kan kotse asin pasiring kuta na sa sangay, alagad pag-abot sa nasambitan ng lugar, biglang nagkaaberya ang lunadan. Hindi naman dahil sa nangyari, nawalan daw ng kontrol yung manibela. Nag-lock yung manibela niya, kaya out of control niya na, kaya yung mga unattended na mga vehicles na kuha niya dahil itinabi niya na yung sasakyan niya. Duwang tricycle asin duwang padjak na nakaparada sa gilid kan tinampuan na damay. Mantang lugadan man ang tulong persona na nagkataong yaon sa nasambitan ng lugar. Basta po, nakita ko naglagabog. Tapos nakita ng mata ko yung isa dyan, nakabulagta, wala ng malay. Pati yung nandoon, tatlo sila, mga wala ng malay. Sa ngunya nagkaareglo naman ang driver kan kotse asin ang mga naapektarang persona kung siin sinagot naman subuot kaini ang pagpapabulong kan mga biktima. Dahil may aram ko anong nangyari, basta inabot na lang kami kang nakamang na kami, yaw na kami sa ospital. Dahil may naaram. Takonsayin na po, kaya kami pinurot, sinugod po kami sa ospital. Nagpatanid man ang mga otoridad sa mga motorista na perming mag-ingat nganing malikayan ang mga siring na aksidente. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. DTI nagpaluwas na nin price guide para sa school supplies. Ang presyuhan sa merkado publiko kan banwaan nin Pili, Camarines Sur, aramunta sa report ni Jessica Calino. Minapoon pa sana ang enrollment kan mga estudyante para sa school year 2024 to 2025. Pero nakalatag na ang mga panindang school supplies ninda Isabela sa pwesto nindang ini sa New Pili Public Market. Sa ngunyan po, maluya pa man, taday pa man po gabos nag-open. Pero siguro pag eskulahan nung niya natatapusan, mga kabangaan po kang bulan, siguro mabenta naman po. Ang mga notebook, 24 to 40 pesos ang kada pidaso. Depende kung may patos na o so ordinaryo sana. Ang mga pangkulay, mababakal din 16 to 95 pesos per pack. 7 pesos hasta 22 pesos naman ang lapis asin ballpen. Ang pantahara asin eraser, mababakal din 7 to 12 pesos. Ang ruler, nasa 15 pesos. Mantang ang pad paper, 20 to 25 pesos ang presyo. Depende sa kalidad kan papel. Ang mga presyong ini, laugman sa ipinaluwas na price guide kan Department of Trade and Industry. Kasabay kan pagpuon kan enrollment period kan Department of Education. Alagad sigun ki Isabela, posible pa na magbago ang presyo kan sa indang mga tindang school supplies sa mga masunod na semana, siring kan taon-taon na trend. Kaya si Nanay Bebit gikan sa banwaan kan Bula, sinabay nasa sa indang pagsaod sa Pili ang paghiling nin mga gamit pang klase kan sa iyang mag-grade 6 na aki. Para po kung bara-barato pa makauna-una ng magbakal. Masakit naman da kaya na makipagsabayan pa sa piga-antisipara na pagruso kan mga parabakal sa mga masunod na semana. Sigun sa DTI Camarines Sur, ang price guide, iyo ang giya para sa mga paratsenda sa tamang pagpresyo kan mga ipapabakal na produkto. Kung mas barato, mas maray. Alagad kung mas mahal pa sa nasa listahan, kaipuhan ng magpaliwanag ang tindahan kan sa indang presyohan. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Sarong pawikan ang na-rescue makalis matrap sa sarong fish pen sa Barangay 13 Martires, Kasiguran, Sorsogon. Makalihis makwa ini kan mga parasira sa lugar, tulos man na ipig-turnover sa Menro, Kasiguran. Sigun sa DNR, saro ining female green sea turtle na may lapad na 69 cm, nasa 80 cm ang laba asin haro 50 kilos ang gabat. Makalis masyerto na marhayman ang kamugtakan kaini, tulos man na pigbuhian sa kadagatan. Sa ating mga constituents, sa mga mamamayan, na kung may ma-recover po kayo na endangered species tulad po ng mga turtles, coordinate lang po kayo sa LGU. Ma'am, sa iling mo, gurano po dapat ang budget para sa school supplies kang aki? Mga 2,000 kasali ang bag. 500 ako namin. Mga 500? Siguro mga, kung kompleto, pati sapatos, uniform, siguro mga 5,000.
5 to 8,000 kompleto yan. Bihira ako gumamit ng mga school supplies, pero I think siguro kung as in gusto mong full, depending on the course, obviously above 1K po siya. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kung paano pigpe-preparar ang kakanon, posible subuot na maging rason kan pagiging malnourished kan sarong aki o individual. Ang paliwanag kan National Nutrition Council Bicol sa bagay na ini, aramon ta live kay Jessica Calino. Jessica? Kate, sigon sa National Nutrition Council Bicol, kung bakong tama ang food handling o pakapreparar kan kakanon, pwede rin maging kausa kaya dakul ang magkakadayariya o magkakahelang. Asin iniman, pwedeng magresulta sa malnutrisyon. Antes na maglaog sa ospital, nagbakal na sinda Nanay Evangeline Pangudtuhan. Sa kantidad na 150 pesos, may makakakana sindang tulo na iribanan. Burubarat po kaya. Wala mo, sir. Burubarat po ang ninda, panira. Mas madali man subuot magpili digdi na nakapatos na ang mga maluto asin panira. Pirang bulan pa sana nakakalihis, kan puunan ni Daramil ang pag-upresir kaini sa may Bicol Medical Center. Mas madali siyang mabenta. Pag kaya yan, siyempre mga tao nag-agi-agi man lang. Dahil ito pwedeng matakad ka pa. Di siyempre pag nabakalin, mabakal na lang, dalag lang sa laga, kabayali na lang sinda. Araw-al daw, alas 5 nin maagahon sinda nagluluto nin tigdirikit na porsyon kan 10 mga putahe. Pinapalipot mo muna bago siya ipatos para at least dahil siya tulos magmuis sa loob. Pag nagmuis na siya sa lagbam, nabubay tulos ang bakterya, pupunan ka pag panos niya. Pagkahapon man, maluto otro sindanin para naman sa pamanggihan. Sigun sa National Nutrition Council Bicol, sa laog kan 2 oras pakaluto, dapat nakukonsumo na ang kakanon. Pag naglampas pa digdi, pwede nang makaraot nin tulak. Pigpapagirumduman man ang publiko na bakukuta ng plastik ang paggamiton na direktang pampatos sa miski anong kakanon. Siguro isang kampanya to na dapat natin isulong, no, na kung gagamit din lang ng plastic food grade po ang gamitin. O kaya alam mo better yung bibili, may dala siyang lalagyan. Yung lalagyan niya, food grade, syempre, no? So, doon niya mailalagay yung kanyang pagkain. So, pag gaganon, masigurado siya na hindi, mas less contamination. Pigtawan doon man ni Riario, ang importansya sa salud kan tamang food handling. Puon sa pagluto, hasta sa pagkonsumo kan kakanon, nganing maibitaran ang pagkakaigwanin diarrhea. At kapag ka nagka-diarrhea, ang isang bata kahit ang adult, diretso yan magiging malnourished na. And it's something na ayaw nating mangyari kasi ayaw nating madagdagan ng mga malnourished na bata o malnourished na mga matatanda. Sigun pakit kireyaryo, ang the best da talaga magluto na sa nakita kan sa diritang kakanon. Pero kung di talaga kaya, magpili nin malinig asin safe na nababakalan, asin piliun man na maggamit katong sustainable na mga laagan, ta apoy ra nga ni isa less chances of contamination, makakatabang man ini na maibitaran o mainaan ang mga basura sa kapalibutan. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Gadan ang 35 anyos na lalaki mantang tulong iba pa ang lugadan, makalis makuryente sa barangay Kabuluan, Santa Elena, Camarines Norte. Sa report kan mga otoridad, nangyari ang insidente kan pigbababa ang sarong utility vehicle na nakakarga sa drop side truck na may crane. Alagad aksidenteng nagtama sa linya kan kuryente ang crane na naging rason kan pagkakakuryente kan mga biktima. Tulos man napigdalagan sa ospital ang mga ini, alagad binawian in buhay ang 35 anyos na lalaki. Mantang ang iba pa, padagos na nagpaparahay sa ospital. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Gadan ang 50 anyos na parasira, makalis aksidenteng matamaan ng kikilat, mantang nasa tahaw kan kadagatang sakop kan barangay Biga, Magallanes, Sorsogon. Sigun sa report,
Makalista maaning kikilat sa daghan, nahulog pa sa piglulunadang baroto ang biktima. Tulos man ining pigdumanan kan sa iyang aki na nagkataong nasa ibong na baroto. Idinalagan pa kuta na sa ospital ang biktima, alagad dainan na isalbar ang buhay kaini. Koleksyon na comics asin iba pang klase nin libro, libreng pigpapabasa sa publiko kan sarong grupo o group of artists sa Naga City. Ang istorya kan kakaibang konsepto kan sa indang mobile library, iyehara sa report ni Jessica Calinog. Hilig kan 19 anyos na si Alexander ang pagbasa nin mga libro, partikular na ang self-help books. Kanakaaging banggi, nahiling niya daan mga nakalatag na libro sa may porsyon na inikan Magsaysay Avenue, Naga City. Kaya pinirit niyang makabalik digdi, nganing makabasa nin libro. Po, nagpahatod pa talaga kung dali-dali. Tapos sabi ko, mainuton ako para makahiling po ako ng mga libro. Sa pagbasa nin man iba-ibang libro, mas nakakanood subuot si Alexander sa Ingles, asin urog pang naghehewasan sa iyang kaaraman sa buhay. Comics, mga nobela, academic books, asin iba pang klase nin libro, an pwedeng mabasa digdi nin libre. Koleksyon ini ni Kaloy, asin kan sa iyang mga amigo, asin kapwa artists sa Naga City, na sa indang pigtiripon para sa kakaibang mobile library, Tuyong Banggi. Itong accessibility ang hinahanap tayo. Gusto kong tao na magbasa, mayo lang ning means para magkaigwa ning lugar, tamang panahon, tamang kung ano pa para magbasa. And ito si gusto kong i-break itong daay nangangahulugan na mayo kitang lugar, dahil kita pwedeng magbasa. Tulong bulan na ang mobile library ninda Kaloy, mga sulok kan Naga City ang pigtutuyo ninda para magheras nin kaaraman asin oportunidad na magbasa urog na sa mga kaakian. Alagad poon kan Lunes, Hulyo 1, ang spot na ini sa may Magsaysay Avenue, harani sa Naga City Science High School, ang sa indang magiging spot, every Monday and Wednesday, poon alas 6 hasta alas 9 nin Banggi. Abo ko maging cloud chaser, na ginigibo ko ni For the Cloud. No, gusto ko ang focus kang tao yaon sa libro, bako sa identity ko. So, tatakopan ko ang mukha ko, maurulay kita sa libro. No? Kaya may maskara kami. Kaya ang pakiulay ni Kaloy sa mga maaprobitsarkan sa indang books for read. Magdigdi para talagang magbasa, asin bako para magpicture sana for posting sa social media. Disclaimer sa naman, bakong for sale ang mga libro, pati na ang toy collection na piglalatag ninda Kaloy. Alagad may pira na pwede man daang iagi sa negosasyon. Kabali na ang kondisyon na kung may istorya mo kay Kaloy, ang laog kan binasa mong libro, sige, go! Pwede na iyan, mapasai mo. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Sa iling mo ma'am, gurano dapat ang budget para sa school supplies po? Siguro mga 1,000. Siguro, hababa ang mga 1,500. Ay, mga lampas sigurong 2,000. Mga lampas 2,000, sir. Siyempre here, nagmamahal man ang barakalon ngunyan minsan, tapag nag-irenrulan, mahal na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Nagkapirang residente sa banwaan in San Fernando, Camarines Sur, padagos na pigaagrangay an kun minsan maluya hasta mayong bulos nin tubig. Paliwanag kan San Fernando Water Supply Services, aramunta sa report ni Chris Novello. Pinagtsatsagaan ni Salvador Ronda kan Barangay Plan sa San Fernando, Camarines Sur, an maluyang bulos nin tubig na nagluluwas sa indang gripo. An matitipon niyang tubig iyon sa indang pangkonsumo sa maghapon. May mga aldaw pa kaya na nakakamatis na ning maluya hasta sa mayong bulos nin tubig, kaya an gibo ninda magmataning amay nga ning makatipon nin tubig. Grabe, duros na nagluluwas. Tapos namata kong mga alas 2:30, duros manggiraray. O kaya na kuwang ko, namata ko mga alas 4 na, yan may bulos na pero maluya. Ang barangay Plan sa sarosan na sa mga barangay sa San Fernando,
na nakakamati ning pawar-awarang bulos ning tubig. Paliwanag kan San Fernando Water Supply System day pa kaya nakaka-recover ang sa indang spring source ninhuli sa namati ang tig-init kan mga nakaaging bulan. Day man subot sufficient ang ibinubulos na uran nganing madagdagan ang level kan tubig sa indang spring source. Yan ang naging problema mi. Tama man kaming mga pumping station. Nag-aasa lang talaga kami sa spring na existing niya ginagamit mingon yan. So kung ano lang talaga ang pigaano kang source, yan lang talagang nai-distribute mo sa tubig. May long-term solution ang opisina nga ni masolusyonan ang nagrangay kan mga residente siring kan pagkonstruhin ng water impounding system imbes na pumping station. Pigsisyerto man kan opisina na malinig ang tubig na nakakaabot sa mga kaharungan, urog ng ngunya na tiguran. Kaibanan si Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, may tsansa pa na uranon ang pirang parte kan nasyon. Intertropical Convergence Zone o ITCZ, as in easterlies o itong mainit na duros, ang padagos na makakaapektar sa dakul na mga lugar. Basado sa datos kan Metro Weather, posible ang pag-uuran sa Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Masbate, asing Catanduanes. May makukusog na uran man na posibleng magpabaha o magkausanin pagrasay nin daga. Posible man ang uran sa iba pang parte kan Luzon maging sa Visayas asin Mindanao. Arestado ang 35 anyos na lalaki sa Kinundusir na buy-bust operation kan mga otoridad sa barangay Kamambugan, Daet, Camarines Norte. Nakuha sa sospek ang sarong sachet kan pigtutubudang shabu. Alagad kan kinapkapan ini, na-recover pa digdi ang haros 100 gramo kan iligal na droga na nagkakantidad nin 680,000 pesos. Aminado man ang sospek na sa Metro Manila gikan ang mga iligal na droga na pigbabagsak sa iya. Mientras tanto, sa banwaan kan Mercedes, Camarines Norte, sarong 30 anyos man na lalaki ang naaresto sa drug buy-bust operation sa barangay San Roque. Nakuha digdi ang 5 sadit na sachet kan pigtutubudang shabu. Sa ngunyan nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga sospek na naaresto sa magkasuhay na operasyon sa probinsya. Mas tututukan ngunyan kan kapulisan ang pagmonitor sa mga loose firearms sa Bicol Region. Base kaya sa kasuguan kan PNP Chief, dapat na masusog ang mga bakong lisensyadong badil na posibleng magamit kan mga kriminal o private armed groups ngunya napapaabuto na midterm elections. Nagpatanid man ang kapulisan sa mga gun owners na asikasuhon ang mga dokumento kan sa indang mga badil, tanganing magtinir na legal asin malikayang makasuhan in illegal possession of firearms. Apwera kaini mas papahiguton man kan kapulisan ang checkpoints sa manlain-lain na lugar como parte kan security measures asin police visibility kontra kriminalidad. Ang mga kababanwata, maging aware na po kamo na magkakaigwa po kay mga random checkpoints, unannounced checkpoints sa mga alanganing lugar. Pero i-observe man po giraray kang police so sa tuyang police operational procedure. Makalis bawianin buhay ang sarong opisyal kan mga rebeldeng grupo sa nangyaring enkwentro sa Huban, Sorsogon, nagtutubod ang Philippine Army na maluyan na ang puwersa kan mga ini. Sigun sa 903rd Infantry Brigade, apwera sa magiging matuninong na ang lugar, pwede man ining maging dalan, tanganing magsuko na sa mga otoridad ang iba pang natatadang miyembro kan grupo. Pigsyarto man kan mga otoridad na pirming bukas na magtabang ang gobyerno sa siisay man na rebelde na plano ng magbagong buhay. Sa ngunya nagpapadagos pa ang mga combat patrolling kan militar para mapugulan ang anumang planong pagpaparibok kan rebeldeng grupo sa komunidad. Siyam na oras na brownout ang piglalaomang mamamatean sa aga Hulyo 5 sa pirang lugar sa Camarines Sur. Mapuun ininin alas 8 nin aga asin madurar hasta alas 5 nin hapon. Apektado kaini ang pirang lugar sa mga banwaan kan Milaor asin Minalabak.
Sigun sa Kasureco 2, ang nasambitan ng power interruption resulta kan gigibuhon na line maintenance as in clearing of lines. Sarong running club sa Camarines Sur hurot na makakurit nin record kan longest road race sa probinsya sa paagi kan gigibuhon na 100-mile ultramarathon sa aga. 66 years old na atleta sa Naga City kabale man sa mga mapurbar na maabot ang pigtutulod kan grupo. Uyan istorya ni Jessica Calinog. Lapit na, sir. Ang pagbali sa mga marathon, iyo na ang saro sa mga naging pastime kan 66 anyos as in retired jail superintendent na si Wilmer Plopino kan Naga City since 2010. Ang mga medalya na ini ang makakapag-istorya kan sa iyang mga trayumpo as in eksperyensya sa nakalihis na 14 taon. Nag-working student ako doon sa Maynila. Nag-janitor ako sa Ayala, and then ang tinitirhan namin sa San Juan. I run every morning, 3 o'clock in the morning going to the workplace. At pagdating doon, mag-janitor, and then in the afternoon, magsasakay na ako. One ride na lang. Kaya doon nagsimula yung running ko, not purposely to compete. 129 kilometers ang pinakahalawig niyang natapos na dalaganon, paikot sa Mount Isarog, asin sa aga, Hulyo 5. Laom niyang malampasan pa ini sa iyang pagpartisipar sa Camarines Sur 100-mile ultramarathon. Katampad ka ini ang 160 kilometers na dadalaganon. Pero I'm sure because of training, daily run, kakayanin ko. Si Plopino, saro sana sa 18 mga elite ultramarathoners na mabilog kan pig-organisar na aktibidad kan grupo ni Richard Abardo. Sa laog ng 32 oras, kaipuhan matapos nindang dalaganon ang 100 miles paikot sa Mount Isarog. Sa banwaan kan gainzaan gun start asin an finish line. Mapuon an ultramarathon Hulyo 5, alas 9 nin Banggi. Yung safety po natin, nandiyan po yung mga katuwang natin, yung mga buong kabalikat ng CAMSUR, Provincial Coordinating Council. Yung support crew natin, may 3 tayong i-deploy na kotse, na van, nandun lahat, hydration and nutrition support during the entire race. Mainot man sa karera o dae, basta makatapos kan bilog na 100 miles o 160 kilometers, dakulang aleluya na daa kan organizers, urog na kan lambang saro sa mga partisipante. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. 21 anyos na lalaki sa Camarines Norte na nagpuon sa 140 pesos na kapital para sa paggibukan ipinapabakal na bracelets. Nakapundar na nin sa diring harong asin daga. Ang istorya sa likod kan sa iyang trayumpo, aramon ta sa report na ini. Totoong sa higos asin tiyaga nagahalat ang trayumpo. Ini ang napatunayan kan 21 anyos na si April Atanasio kan barangay Maybato, Paracale, Camarines Norte. Kanan sa iyang 140 pesos na puhunan sa pagibonin bracelets na palago niya. Nagpuon ang business journey ni April antes magpandemya. Enot niya subuot na naisip na bugtakan in disenyo an sa iyang lumang kadena asin ka naging magayon ang resulta. Duman na siya nagbakal nin mga gamit sa pagibonin bracelets. Nagpuon siyang maglatag nin mga paninda sa hampangkan simbahan kan Paracale, hasta sa nakaabot na siya sa manlain-lain na lugar sa Bicol. Naging dakulang tabang man ang programa kan DTI, hulita nagiyahan siya sa pagnenegosyo. Masaya po. Okay naman po, sir. Talagang tinatangkilik naman siya, especially dito. Then pag lumilipat ako outside Camarines Norte, talagang na-appreciate nila. Kasi sila na mismo yung nag-aaya sa akin na pumunta sa place nila. Dawa dipisil ang proseso, ipinadagos ini ni April hasta sa nakapundar na siya sa diring harong asin daga para sa iyang pamilya. Kaya naman pinapuli na niya ang sa iyang ina na sarong OFW. Sigun kinanay Elena, kan-enot da siya uyon sa pigigibo ni April, urog na tamas pinili kay ni ang pagnenegosyo kaysa sa pag-aadal. Palagi ko po sinasabi sa kanya na mas priority dapat niya yung pag-aaral niya kasi yung business, pag natapos siya mag-aaral, nandyan lang yan. Na pwede ulit siyang mag-umpisa. Ang gusto ko kasi sa kanya makatapos siya. Sa ngunyan ang dating 140 pesos na puhunan, rinibo na ang nagiging kita ni April kada bulan. Igwa naman siya nin mga empleyado gikan sa manlain-lain na lugar sa rehiyon.
asin komo pag-utob sa iyang pigpromesa sa iyang ina. Plano na ni April na magbalik sa pag-aadal ngunya na taon sa senior high school, asin ipapadagos na niya ini hasta sa makatapos sa kolehiyo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Minhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.